Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dating hirap at pasakit. Ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran. Sama-sama tayo na't magpuri sa Diyos. Magsama-sama sa hilaga o Family, magandang hapon, Comfy Family, sa buong news sa North, East, West, South. Ano, ha? Alam ko nga tayo'y nasa mabuting kalagayan, nasa presensya ni Lord. Ano, ha? Kamusta ba yung lamig ng panahon? Umuulan ba sa inyo? Nakalabas ba kayo, mga kapatid? Kami, mga 20% bawal palang lumabas, ano, ha? Pero
everything okay naman, ano ha? Glory to God. Oh, magsisimula na tayo. At for the glory of God, yung ating Bible study, at kasama natin ngayon si Pastor Ray kasi birthday niya. At si Pastor JB naman, tomorrow, yung kanyang paano siya tinawag ni Lord. So, tonight, kaming dalawa ni Pastor Ray, Pero bago tayo magsimula, mananalangin muna tayo. Tawagin ko si Pastor Rafi, please. Yan. Thank you, Lord. Bago po tayo manalangin, hayaan niyo munang basahin ko po itong sulat ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 6, simula po sa verse 11 hanggang verse 12. Final charge to Timothy. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Tayo po'y manalangin. Papuri at pasalamat, Panginoon, ang aming ibinabalik sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, walang hanggang pag-ibig na aming nadarama araw at gabi. Lord, sa gabing ito, tinataas po ko po, Panginoon, na ihanda niyo po ang kaisipan at puso ng lahat ng mga nakikinig at nanunood ngayon sa oras na ito at matanggap nila ang iyong salita na mayroong buhay at may kapangyarihan. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang iyong anak na gagamitin sa oras na ito, si Pastor Alex Bartolome, O Lord, si Pastor Ray Lau, Panginoon. Lord, we pray, O God, na sila'y gamitin po ninyo pamaihatid ang iyong mga salita na may buhay at kapangyarihan, Panginoon, na magbibigay ng pag-asa sa mga nagaganap sa amin, sa kalagitnaan namin ngayon sa kapaligiran. Wala po kayo magagawa, Panginoon, kundi umasa at magtiwala po sa inyo, sa inyong katapatan. Papuri at pasalamat, ibinabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, napakainam po at napakaganda po kapag lagi po tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at lagi pong umaawit. Kaya ngayon po, sumabay kayo mga kapatid sa ating pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name together. Lift his name on high. Glorify the Lord with me, 'cause he can turn your sorrows into joy. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go unto the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt his name.
yourself to Him. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him. Wait patiently for Him. And you will be sure He's glad. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. Jehovah Shammah. Hallelujah. The Savior of my soul. Hallelujah. I am blessed by the Lord. Hallelujah. Jehovah Shammah. God is there for me. God is there for me. God is there for me. Hallelujah. Great Jesus. Great Jesus. Hallelujah. Thank you, my Jesus. Glory, glory, glory to you, my Lord. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Tandaan po natin that every knee shall bend and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. So, awitin po natin ito, mga kapatid. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You alone are holy. All nations will come and worship before you, my God. For you are righteous, my Lord. Righteous, my Lord. You are worthy of praise. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. You alone are holy. All nations will come and worship before you, my God. For you are righteous, my Lord. You are righteous, my Lord. You are worthy of praise. You are worthy. You are worthy. You are
awesome God. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Jesus. What an awesome God. What an awesome God we serve. Yes, Lord Jesus. What an awesome God we serve. What an awesome God we serve. Jesus, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We serve an awesome God. Okay, again, sa mga Comfy family, magandang gabi. Siya nga pala, happy anniversary kay Brother Bong and Sister Fritz sa Baguio. Happy anniversary. At sa kapatid ni Sister Ria, si Sister Winnie, happy birthday kay Sister Dabal, masarap ba ang handaan? Okay? Padala mo na lang kami sa picture. Parang si Heidi. Lahat ng kanyang mga budel-budel fight ay sa picture na lang. Pwede naman. Okay, dito na tayo sa ating pag-aaral sa gabing ito. Kami dalawa ni Pastor Ray. Buksan natin yung ating kanya-kanyang mga Biblia, Bible, dito sa sulat ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 4 sa mga talatang 1 hanggang 5. Babasahin ko sa atin sa New King James Version. 2 Timothy chapter 4, 1 to 5. Basahin ko na mga kapatid. I charge you therefore before and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word. Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth, and be turned aside to fables. But you, be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. The message of the Lord. Hallelujah. Let us pray. Lord, again, lahat po ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Ito pong mga talatang ito, sa inyo po magmumula ang pagtuturo, wisdom, understanding, knowledge, and most especially the anointing
be upon me. At Lord, yung pong grace for us to fully comprehend and grace for us to obey, practice this word that you will give to us tonight, at ito'y ibabahagi namin sa lahat ng aming makakasalamuha. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our redeemer, our Lord Jesus. Ayan, Again, good evening. Yung ating paksa ay tungkol sa sound doctrine. Ayan, Tayong lahat ng mga Kristiyano ay naatasan na tupdin natin yung ating responsibility. Nandun nga sa verse 5, yung ating duty as an evangelist to preach the word, because His kingdom, ang kaharian ng Diyos, ay nandito na, kaya His judgment, His appearing, kaya tayong lahat ng mga naki-Lord, mga Kristiyano, ay ready, always to preach the gospel. Gospel is to declare the Word of God. It is a public discourse. It is a sermon. It is a herald. Ayan ang ibig sabihin ng preaching. But tonight, ang pag-aaralan natin ng diin, yung ipipreach natin na sound doctrine. Ayan, Ano bang ibig sabihin ng sound doctrine? So, ito ba yung meron tunog na pagtuturo? Kasi sound marami kasing mga nagpipreach ngayon. Glory, glory to God. Ang ipinipreach ba ay sound doctrine? So, yun yung ating pag-aaralan sa gabing ito. So, pag sinabi muna nating doctrine, ang ibig sabihin niyan ay sa Hebrew muna, sa Hebrew. Yung isang meaning niyan ay leka, at yung pangalawang meaning niyan ay shemua. Yung isa, na-receive, yung isa, narinig. So, doctrine. Ang doctrine, ibig sabihin niyan ay sa Old Testament, what is received or message taught. Ito'y matatagpuan natin, ang pagkakagamit nito ay sa Deuteronomy chapter 32 verses 1 to 3. So, leka, L-E-K-A-H, So, Deuteronomy, basahin ko sa inyo. Give ear, O heavens, and I will speak and hear. O earth, the words of my mouth, let my teaching, let my doctrine drop as the rain, my speech distill as dew, and raindrops on the tender herb as a shower on the grass. So, yun yung unang literal meaning, leka sa Hebrew. Sa yung doctrine naman, sa another word na Hebrew ay shemua, S-H-E-M-U-A-H. Dito sa Isaiah 28:9. Whom will He teach? Ayan. Whom will He teach knowledge? And whom will He will make to understand the message? So yung doctrine. Those just weaned from milk, those just drawn from the breast. Okay? So dito yung doctrine ang pagkakagamit sa Old Testament, leka and shemua. Sa New Testament, didache or didach, Sa Latin, doko, alam niyo naman ang ibig sabihin ng doctrine means
teaching or to teach. Yan naman ay makukuha natin sa Luke chapter 2 verses 46-27. Ito'y nung si Jesus Christ, nung siya'y pumunta sa temple at doon nagsalita, nagturo ng doctrine. So doon naman ito ginamit. So, sa panahon natin ngayon, tayong lahat ng mga Kristiyano ay nagpipreach ng Word of God. So ano ba itong sound doctrine? Napakahalaga nito, mga kapatid, kasi merong doctrine of man, meron ding doctrine of demons. So, doon tayo sa sound doctrine. So, ano itong sound doctrine? Tignan muna natin itong doctrine of man. Dito sa Matthew chapter 7, 7-8. Basahin ko sa inyo itong doctrine of man. Ang sound doctrine is the divine doctrine. Ito yung doctrine of our Father in heaven that is revealed in His Son, our Lord Jesus Christ, and it is manifested or by the Holy Spirit. We confess and we share it to all. Yun ang source ng divine doctrine or sound doctrine. Sa madaling pangunawa, pag sinabing sound doctrine ay wastong katuruan o wastong pagtuturo. Kasi ang pagtuturo ngayon ay kakaiba. Doon sa ating binasa, darating ang panahon yung mga, sabihin nating mga Kristiyano, ay mananawa. Kumbaga, hindi naman mananawa. Ang sabi, they will turn away from their faith. Ang gusto nilang marinig na pagtuturo, yung magsusut doon sa kanilang kagustuhan. At dito nga, may nagtuturo ng mga alamat. O baka dumating ang panahon na imbis na ang ituturo ay Word of God, sound doctrine, wastong pagtuturo, ang itinuturo ay doctrine ng tao o doctrine ng sarili niyang kaisipan o doctrine ng kanyang sariling opinyon. Ang ipangangaral natin na salita ng Diyos, which is the Word of God, yan ang wastong katuruan, sound doctrine. It is divine doctrine. Ang source niyan, Trinity. Okay? So, tingnan natin. Baka kasi nasusuong tayo sa hindi natin namamalayan yung palang ating doktrina ay doktrina ng tao. Hindi. Kailangan doktrina na galing sa salita ng Diyos, na kinasihan ng Diyos ang mga napili niyang propeta para ihayag sa lahat ng tao ang kalooban ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang redeeming power, the gospel to all. Tingnan natin itong doctrine of man. Matthew 7, chapter 7, verses 7-8. They worship me in vain. Their teaching, their doctrine are merely human rules. You have let go of the commandments of God and are holding on to human traditions. Ayun. Ang doctrine of man ay man-made, human rules. Ang doctrine of man is based on tradition. So, hindi yon ang ating, hindi yon ang sound doctrine. Kasi ang sound doctrine, may tatlong mahalagang sabihin nating elements or ayokong gamitin yung sangkap yung mahalagang tatlong salita. Mamayang konti. Dito muna tayo sa ang divine doctrine kasi merong tatlong mahalagang dapat tayong maintindihan. So, pag tinignan nyo rin dito sa verse 6, bago doon sa verse 7, ito yung sinabi ni Isaiah rin sa Isaiah 29:13. Ito sa, di ba, Matthew 7:7-8,
tignan natin itong... Mark. Oo, Mark 7 to 8. Uy, ang bilis ng mga kasama, kapatid ko. Glory to God. Ito, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written. So, ang doctrine of man, human rules, tradition. Ang doctrine of man, ang sabi, hypocrite. Ibig sabihin ng hypocrite ay, these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. So, tayo, naghahayag ng salita ng Diyos, double life naman tayo. So, we pretend na hindi tayo. Kumbaga, merong pretension. So, hindi tama yung ating paghahayag ng salita ng Diyos. Kasi, sa ating paghahayag ng salita ng Diyos, alam nyo naman dun sa 1 Timothy 4:16, basahin ko sa inyo. Kasi hindi uubra na tayong tagapagturo na hindi pinamumuhay. O dito muna sa Titus 2:7. So, ang doctrine na daladala natin, na salita ng Diyos, tayo ang unang mamumuhay. Otherwise, pag hindi mo pinamumuhay, yung hypocrite ang tawag. So, meron doctrine ng tao, yung man-made, tsaka tradition, tsaka ang kanyang doktrina ay sa labi lamang. Okay? Dapat with sincerity. Ito sa Titus 2:7. In all things, showing yourself to be a pattern of good works in doctrine. Pattern of good works in doctrine. Showing integrity. So, hindi hypocrite. Showing integrity, reverence, and incorruptibility. Sound speech that cannot be condemned, that the one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you. So, wika na ba kayo na minsan merong mga halimbawa nag-share o may doctrine pero alam mo naman na hindi niya na ipamumuhay, di ba sa loob-loob mo sineshare niya yung Word of God pero siya hindi niya pinamumuhay. Pero ipagdarasal mo naman na, Lord, hindi naman sa nagmamalaki o kaya ikaw ay mahusay, pinamumuhay mo yung doktrina mo. Ang ibig kong sabihin ay magmamatch yung you walk the doctrine. Otherwise, hypocrite. Mahalaga to, mga kapatid. Tingnan natin dito sa 1 Timothy 4:16. Take heed yourself and to the doctrine. Sa ibang version, watch yourself and your doctrine. Continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. So, sa ating sound doctrine na daladala natin, the Word of God, we fully understand, and by God's grace, we live by that doctrine. So, yun. Pangalawa, meron din tinatawag na doctrine ng demonyo. Meron ba nun? Sige, tignan natin, mga kapatid. Meron sa Bible na doctrine of demons. Kasi
ang ating ipipreach, sound doctrine. Dito buksan nyo sa 1 Timothy 4, 1-2. Ito, doctrine of demons. Nako, hindi babantayan kasi baka mamaya hindi mo mamalayan, madadaya ka, o hindi mo namamalayan, natatrap ka na rin, nasusuong ka na rin doon sa ganung uri ng pagpipreach mo without you knowing it. So ano ba itong doctrine of demons? 1 Timothy 4, 1-2. Buksan nyo mga kapatid. Now, the Spirit expressly says that in the latter times, some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrine of demons. Ito, may doctrine ng demons. Speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with hot iron. Ulitin ko. So ano makikita natin dito para watch, be vigilant. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming naghahayag ng salita ng Diyos. Baka mamaya ang natatanggap na nating doctrine ay doctrine ng tao, hindi divine doctrine, doctrine ng demonyo, without you, us, we, na hindi natin namamalayan, nasusuong na tayo doon. Kasi napapatronize natin yung mga false teachings sa panahon natin ngayon. Ang daming mga mali, hindi wasto ang doktrina. Ang wastong doktrina ay Word of God. Word of God. Ngayon, kung yan ay opinion, haka-haka, legend, sabi ni Lord sa akin, ganito, wala naman dun sa Word of God. Teka muna. Kailangan ay the written Word of God. Ha, mga kapatid? So, tuloy, basahin ko ulit. Now the Spirit expressly says that in the latter time some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrine of demons, speaking lies in hypocrisy, and having their own conscience seared with hot iron. Itong seared with hot iron, ito yung para bang, yung ano bang tawag dyan sa, walang budhi. Ayan. O yung seared, parang sa tingin mo, parang parang hineherohan. Pero ito yung parang yung budhi niya, parang manhid na. Parang, wala nang budhi. Kung gumawa ng dapat niyang gustong gawin, gagawin niya. Teka muna, baka mamaya merong mga nagtuturo na nakapaloob ka doon o narinig mo na kung ano ang masarap sa iyo, di gawin mo. Parang, if it feels good, why can this be wrong? Something like that. Kung mali naman yung standard, which is the Word of God. Halimbawa, bigay ako ng example. Napaibig ka sa may asawa. Halimbawa lang. Masarap Halimbawa lang. Nasa Bible ba yun? Parang bang sasabihin, di, okay lang yan. O kaya, meron pa akong para bagang may sideline pa. Uy, okay lang yan. Kasi dun sa, hindi naman, dun sa amin, maluwag Maluwag yung aming sinasamahan. Pwede doon kahit ano. Hindi pwede yun, mga kapatid. So, ay doon doon, hindi masyadong dinidiscuss yung mga kasalanan. Ano doon pag sinabi doon, magiging mayaman ka, tsaka hindi ka mawawalan ka ng sakit pag lumapit ka sa Panginoon Diyos. Hindi masama ang magkaroon ng kabuhayan na maganda, mainam, ha?
Pero, tingnan natin kung ano yung mga ipinangangaral na kasi itong deceiving spirits, meron itong mini-mix nila eh. There is parang sugar-coated. Ayan. Mga kapatid, pag kasalanan. So, kailangan talikuran, ihingi ng tawad, magkaroon ng pagtalima sa kalooban ng Diyos. So, wag mo panatiliin yung kasalanan sa buhay mo. Itakwil mo at ihingi mo ng kapatawaran. So, kasi madideceive ka eh. Minsan, hindi mo alam, deceiving spirits na, baka pwede na to, Lord. Total, nagbabasa naman ako ng Bible, ma-attend naman ako eh. Kung yung private life ay wala sa, hindi alinsunod sa salita ng Diyos, ano mo naman, hindi kailangan seared with iron para bagang manhid na yung budhi mo na hindi ka na tinatablan ng conviction. Alam mo ng sablay pero hahayaan mo lang. So, hypocrisy, yan sabi doon. Lies, nagsisinungaling ka, speaking lies. So, doctrine of demons yun. So, hindi yun, mga kapatid. So, ano ngayon yung sound doctrine? Ayan, okay. So, yun sabi ko sa inyo kanina, yung 3 salita na mahalaga. Pero, bago yan, meron muna tayong isang awitin. At ibibigay ko sa inyo yung 3 mahalagang salita pagkatapos itong awitin ng ating mga fellow pastors. Ayan. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayaman sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ako. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo'y aalay. Wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, aking Panginoong Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito, sa'yo iaalay. Wala nang iba sasambahin. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat, fellow pastor, na
ang salita ng Diyos ay napakahalaga. So, ang sound doctrine, mga kapatid, is the glorious gospel. The sound doctrine is the teaching of our Heavenly Father, revealed in Jesus Christ and transmitted by the Holy Spirit, and it is to be received, confessed, and followed by all Christians. So, yan ang sound doctrine. Wastong katuruan. Okay, itong divine doctrine, mayroon tatlong mahalagang salita. Revelation, inspiration, and illumination. So yan ang sangkap ng divine doctrine. Pag sinabi nating revelation, that which is revealed by God to man. It is the communication or disclosure by God to man of the truths which He could not otherwise ask. Hindi natin kayang malaman ang source ng divine truth ang ating Panginoon Diyos sa langit. So, i-reveal niya. Una, revelation. It is the written word of God that was revealed to the prophets of the old. Pag sinabi naman nating ang Biblia kasi is not only the primary, it is not primarily a record of man's thought of God, but a record of what God has done and revealed of Himself to us. Ayan. Pag sinabi naman nating inspiration, kung ang revelation is what God imparts to man, inspiration is the power and method by which man communicates his God-given message to others. Ulitin ko, kung ang revelation is what God imparts to us, inspiration is the power and method by which man communicates his God-given message to other. It is a special gift of the Holy Spirit doon sa mga naunang propeta sa New Testament, sa mga apostles na transmit ang salita ng Diyos, ipinaabot sa mga apostles, pagkatapos ipinaabot sa ating lahat. Ngayon, ito namang illumination, o siya nga pala, itong inspiration, tsaka revelation, buksan natin dito sa pangalawang Pedro 1:21. It speaks about the revelation and inspiration. 2 Peter 1:21. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but holy men of God as they spoke. But holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. So, ang prophecy ay inspired by God, inspired by the Holy Spirit. At yung pangalawang Timoteo 3:16-17 na napakahalaga rin tungkol sa inspiration and revelation of the Word of God, which is the divine doctrine, which is the sound doctrine, the Word of God. All scriptures is inspired by God, and it is useful for teaching the truth, rebuking errors, correcting faults, and instructions for right living, so that the one who receive it will be fully equipped and qualified to do every good work. Nakita nyo na yung revelation and inspiration. And finally, doon sa divine doctrine, revelation, inspiration, illumination. Illumination dito sa John 16:13. Ang illumination, it is the work of the Holy Spirit in the believer by which He has
the spiritual understanding of the Scripture. Mabilis lang. Ako naman ay marunong magbasa. Ako naman ay marunong umunawa. Pero nung hindi pa ako na born again, born of the Spirit, pag binasa ko yung Biblia, parang hindi ko makuha yung naintindihan ko. Pero parang hindi ganun ka ngayon. Halimbawa, yung pangunawa ba, hindi ko masyadong, bagamat meron akong, siyempre, nag-aral ka naman, marunong bumasa, kaya lang parang hindi mo maintindihan. Bagamat parang nauunawaan mo, pero hindi mo naintindihan. Parang ganon. Pero, ang illumination, ito yung work of the Holy Spirit sa buhay ng mga tao, na yung written word of God, siya ang magbibigay sa iyo ng guidance para maintindihan mo. Nandito sa John 16:13 yon. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. Ayan. So, yung illumination, ito yung kapangyarihan ng Holy Spirit para bigyan tayo ng pangunawa doon sa revelation, which is the written word of God, at tayo magkakaroon ngayon ng inspiration na natanggap natin yung Word of God. Yun naman ang ating ibabahagi sa lahat ng mga tao, which is the sound doctrine, which is the divine doctrine, which is the Word of God. So, mga kapatid, yan ay napakahalaga. Ang daming salamat, ang daming naghahayag ng salita ng Diyos ngayon. Pero, tignan natin mga kapatid, yung sound doctrine. Napakahalaga yan. Ang sound doctrine again is the glorious gospel. It is the, let me repeat again. It is the teaching of our Heavenly Father, so revealed to us, revealed in Jesus Christ, and transmitted by the Holy Spirit, and it is to be received, confessed, and followed by the church, by all of us. Kaya tayo, dun sa verse 5, no 2 Timothy chapter 4, tayong lahat ay gampanan natin yung ministry na as an evangelist, preaching the Word of God. Amen. So ngayon naman, yung pagpapatuloy nitong revelation of the Word of God, inspiration of the Word of God, illumination of the Word of God in the lives of all believers. Kaya kasama natin dito ngayong gabi si Pastor Ray, birthday nga pala niya. Kaya meron siyang revealed Word of God, the inspiration of the Word of God, and the illumination of the Word of God in his life. Pakinggan natin mga kapatid. Hello po, hi. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa atin. At kung saan man po kayo naroon, nawa ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa ating lahat. Sa gabing ito, ang ating word po ay matatagpuan sa Psalm 103, verse 1 to 3. Paborito po ito ng marami. At ito po ang aking babasahin sa NIV version, Psalm 103, 1 to 3. Praise the Lord, O my soul. All my inmost being, praise His holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Verse 3, He forgives all our sins and heals all our diseases. Let us pray. Lord, kayo po ang magbigay buhay sa mga talatang ito. We acknowledge our nothingness without you, O God. Bless us, O Lord. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Pag naalala po natin ang buhay natin noon at kumpara sa buhay natin ngayon na kay Kristo, hindi po pwedeng hindi ka mapapa-thank you kay Lord sa lahat ng kanyang kabutihang ginawa sa atin. Kaya Lord, personally, I thank you for everything that you have done to me and my family. Thank you po for the past 70 years ng aking buhay.
And special thanks po sa lahat ng bumati sa akin sa aking birthday sa Facebook. And special thanks sa lahat nag-effort po na gumawa ng video, Sister Tata. Kaya marami pong salamat. Sabi ko nga, your prayers and your greetings make me feel so young. Sabi ng aking mga close friends at mga namahal sa buhay, hindi daw po ako mukhang 70. Mukhang 69 lang po ako in 1/2. Napaka-honest nila. Thank you, Lord. Ngayon, isang bagay po ang aking natuklasan kapag ang tao ay nagkakaedad. Alam to ni Pastor Fred. Mas marami kang past memories, mga alaala, compare nung ikay bata pa, compare nung ikay mag-asawa at wala pa sa Lord. At ngayon na kay Lord ka, marami ka ng pinagdaanan. Kaya maraming past memories tayong naalala. Tulad po ng mga na-interview ni Pastor Alex dito sa ating program, Good Morning Jesus. Isa-isa lang sinalaysay kung ano sila noon at ano sila tayo ngayon. So, ang totoo niyan, ang buhay Kristiyano bilang isa manggagawa ay hindi po puro blessings. Hindi po puro bed of roses. Meron din po mga trials and testings. Pero sa buhay Kristiyano natin, nandun po ang tagumpay natin. Kung may luha man, may saya. Kung may hirap, may ginhawa. Ang sabi ng Lord sa John 15:5, as long as a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Totoo po yan. So ang kaibahan natin ng buhay natin ngayon at compare noon is that today, we can now face our troubles with new hope, new strength, and more focus. Kasi nga po, ang buhay Kristiyano natin today ay meron tayong higit na katiyakan sa buhay. Yung assurance, yung buhay mo ngayon, natin ngayon, nagkaroon ng sense of direction, sense of purpose. Hindi tulad noon na para tayong tupang ligaw na hindi alam kung saan ang tungo. So whatever happens today, alam mo, secured ka, assured ka, that nariyan si Kristo at hindi tayo pababayaan. Kaya nga po sa ating awit dito sa Comfy, meron tayong awit na kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo ay may katiyakan. Kung nalulungkot ka, may saya. Kung mayayamot ka, may kagalakan. Kung nangihina, lumalakas. Bakit? Pagkat kay Jesus, ang buhay mo ay may katiyakan. Paano ito nangyari? Ito po'y nangyari mula nung tayo matutong lumakad sa pananampalataya. When we have learned to walk by faith. Ito yung moment na makilala mo si Jesus ng personal, ng totoong tagapagligtas. Nagkaroon tayo ng living faith, nagkaroon tayo ng living hope based on the Word of God. Di tulad nung araw, ang ating faith sa nguso, wala sa puso. But today, ang faith natin is based on the Word of God. Ano bang ibig sabihin ng faith? Ang mami, meron siya magandang definition. Sabi niya, at hindi ko malilimutan. Ang faith is the unreserved trust in God. That God is going to fulfill all His promises found in the Bible. So ito po'y unreserved trust, yung buong pagtitiwala sa Diyos. Na lahat ng kanyang pinangako sa Biblia, kasi ang Bible po, there are more than 7,000 promises of God. Ay tutuparin niya. Bakit? Sapagkat hindi marunong magsinungaling ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. So itong sinasabing promises, ito yung kanyang pakipagtipan sa kanyang bayan. Meron siyang bayan hirang. Tandaan po natin, si Abraham, kung saan nakipagtipan ang Diyos kay Abraham, ang tipanan niya ay pagpapalain niya mga lahi ni Abraham. So si Abraham nagkaroon po ng 2 anak, si Isaac at si Ismael. At ang covenant niya ay pakipag-covenant niya sa mga piniling lahi. Ang lahi po na mula kay Isaac, anak ni Abraham, at si Isaac, anak niya si Jacob, the chosen race. At si Jacob, yan yung Israel. At dyan po galing ang lahi ni Kristo.
So, si Isaac, matuturing natin, son of God's promise. Sapagkat nangako ang Diyos na pagpalain niya si Abraham sa kanyang mga lahi. So, si Isaac ay anak sa pamagitan ni Sarah. Si Sarah represents the free woman. Diyan galing ang Kristo. Samantala, si Ismael ay anak ni Hagar, a slave woman, representing the flesh, anak sa pagkakasala. Kaya doon po tayo sa lahi ni Isaac. So ngayon, anong connection natin dito sa Old Testament people? Sabi po, si Kristo ngayon ang katuparan ng lahat ng prophecy, katuparan ng lahat ng kanyang pakipagtipan sa kanyang bayan. He is the fulfillment of God's promises. He was born of the Virgin, conceived by the Holy Spirit. Ngayon, sabi ni Paul sa Galatians 3:29, alam natin lahat to. Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. So kung ikaw po ay na kay Kristo sa makatuwid, ikaw din po ay lahi ni Abraham, anak ni Abraham. Therefore, tagapagmana ng alin? Ng mga pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Kaya tayo ngayon na kay Kristo, we are the children of the promise, born of the Spirit, and not by natural death, not by natural birth, not by flesh, but by God Himself from above. We are the children of God, children of the promise. Kaya ang pagpapala ay sa mga lahi ni Kristo, na kay Kristo. Kaya kung may kalungkutan, may kasiyahan. Kung nangihina, may kalakasan. Dahil si Jesus, ang buhay mo'y may katiyakan. So doon po tayo nagkaroon ng buhay na pag-asa, may kasiguruhan, may katiyakan sa buhay. Kaya iba na ang buhay natin ngayon. Kaya ang buhay Kristiyano rin po ay tunay na masaya. Kahit may problema. Natutuwa nga po doon sa recording ng anak ni Brother Jeff. Inaawit po nila ng huwag kang susuko. Huwag kang bibitiw. Sugod. Palakasin ng mahihina. Kahit na may problema, lumalakas ka sapagkat kapiling mo si Kristo. Bakit nangyari ito? Isang dahilan dyan po ay sabi ni Paul sa Galatians 2:20. Sabi po ni Paul sa Galatians 2:20, it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. The life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Ang buhay Kristiyano at buhay sa kompi po ay meron din tinatawag na maraming bloopers. Alam niyo yung bloopers? Parang wow, mali. Wow, mali. Isa lamang po dyan yung kunento ni Pastor Alex na yung katagang, inay, binaliktad na yung isda. Alam ng kompi yan. So, ang wow, mali, sabi ni Joy De Leon, pag tama ay nakakatuwa. Pero kapag mali, ay nakakatawa. Totoo po yan. Pag nagkamali tayo minsan, pag napahiya ka, napapatawa ka. At isang bloopers po naalala ko nung sa bahay ko. Nung nasa Paco pa kami sa prayer meeting. Ang song leader noon ay si Brother Didit Tabora. Nasa Sacramento na po siya sa California. At ito po nangyari. During prayer meeting, after the praising song, dadako na po tayo sa worship song. Sabi niya, let us close our eyes and let us feel the presence of the Lord. So parang taimtim lahat na kapit. And please sing this with me, sabi niya. Alam niyo anong inawit niya? Open my eyes, Lord. Pero siya rin po tumigil at natawa sa sarili niya. Tika mo na parang mali. Sinabi niya, close your eyes, tapos open my eyes na. Ulitin po natin, kaya napapatawa po kami lahat. Isa pang bloopers na naalala ko, kung kami po ni Brother Bart, Sister Ligaya at iba pang kasama, ay nag-outreach dun sa Zamboanga. Liblib na po. At ang host namin ay isang government officials. At mapapansin mo po na ang bahay niya sa paligid, may mga sandbag. Hindi po pang baha yun, kundi pang sanggas sa mga bala. Sign na maraming NPA. So, ganun pa man, tara na kami, nag-uusap sila ni Sister Ligaya. Sabi po ng mama, yung host, charismatic din po ako.
Sabi ng mami, praise God. Do you have tongues? Do you speak in tongues? Sige nga, mag-tongues ka. Sabi ng mama, pinuksan niyo po niya ng bibig niya. At pinakita yung dila. Nagkatingin po kami ni Brother Bart. Nakita ko yung muyog-yug na yung balikat, pigil na pigil yung tawa. Nakakaya po kasi pag tumawa ka ron, parang nakaka-insulto. So hindi po kami tumawa, kailang pigil na pigil. Of course, it was an honest misunderstanding of the Word of God. Kasi nga po sa Acts 2:4, ang sabi, all of them, the disciples and the believers, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. As the Spirit enabled them. So it is a gift of God. Siya po nagbigay sa atin ng enabling power to speak in tongues. Pangatlong bloopers na akin pong naalala. Si Brother Romy, Pastor Romy natin ngayon. Isang araw, meron siyang hinihinging pera kay Brother Bart, pambayad marahil sa utang. O may bibilhin. Sabi ni Brother Bart, humingi ka sa taas. Kaya takbo naman po siya sa taas. Punta sa akin. Sabi ni Brother Bart, bigyan mo ako ng pera. Wala man sinasabi sa akin, sabi ko. Sige, magpaprove ka itong papel. Balik siya kay Brother Bart. Yun pala, yung sinasabi ni Brother Bart na hingi ka sa taas. Hingi ka dun sa langit, sa taas, sa langit ka, sa Lord ka humingi. Tawa siya ng tawa sa akin ng report. Hallelujah. At ito pa isang may biro din po si Sister Ligaya. Meron siyang jokes tungkol kay Sister Crisanta. Para na po sila nasa langit. Close po kasi sila. At ang mami, kapag nagpapakanta, napapansin po nyo, na pinapasa niya mga mic habang simula niyang awit. Tapos at halftime, bibigyan niya sa mga members at pinapaawit. Ang inawit po that time is praising song. This is the day that the Lord has made. Sabi ng mami, wow, praise God. Tumama na yung diction. Kasi po Bisaya, Sister Santa, katulad ko. Yung kasunod na kataga, kasunod na song, well, rejoice. Well, rejoice. Joke po ng mami yun. Kasi close friends sila. Yan po mga masayang moments ng comfy na hindi natin malilimutan. Kaya ang buhay Kristiyano, buhay manggagawa ay hindi po buhay na tahimik na wala kang kibo sa isang sulok. Para kang santo. Talaga namang santo tayo. Na very solemn ang buhay mo. Hindi pwede tumawa, hindi pwede ngumiti. Hindi po ganon. Masarap po ang mag-service sa Lord. Huwag po tayong matakot mag-serve sa Lord. Because God is faithful to His promises. Marami na pong manggagawa na na-interview ni Pastor Alex. Malaki po ang kaibahan ng buhay nila ngayon at buhay sa mga taong nasa labas. God provide even the schoolings sa pag-aaral ng mga bata. Sabi noon po ni Sister Tess lagi, hindi tayo tinawag ng Diyos para patayin, kundi para buhayin. I came in order to give you life. Life in all its fullness, sabi ng Lord. So, bagamat may kasabihan na ang serving the Lord is the hardest calling. Bakit hardest? Sapagkat maraming challenges. At hindi mo maaaring kumbinsin ng lahat ng tao. Nandiyan yung tatawanan ka, nandiyan kukutsyain ka. So it is the hardest calling, but it is the happiest calling. And the highest calling. Bakit highest? Because ang boss mo rito is the Most High God, Jehovah Elyon. The Most High God. Wala na pong nakakahigit dyan. Kaya sa gabing ito, nais kong ulitin muli ang buong puso kong pasasalamat sa Diyos for giving me 70 years in my life, for giving me His undeserved favor to know Him and to serve Him, and giving me the privilege to serve my mom, na kay Lord na Sister Luisa, and my wife, Sister Amor, na kay Lord na rin. Salamat sa Diyos na at the peak of our life, nakilala namin siya at inayos ang aming family. Although today, sabi ng doktor ko,
mayroon daw po akong Parkinson, kaya nagsishake to mga kamay ko. At yung boses ko, napakahina, parang may singaw, parang tumpeta na kahit anong ihip mo, walang sound lumalabas, puro hangin. Sabi po ng Parkinson, ng aking symptoms. But the Bible says, He heals all our diseases and He forgives all our sins. And the Bible says, by His wounds, I am healed. So although sabi ng doc, may Parkinson ka, sabi naman ni Lord sa akin, di doon ka sa no Parkinson. So ang buhay Kristiyano ay hindi lamang po itong positive thinking o negative thinking. Ang buhay Kristiyano ay buhay sa pananampalataya based on truth on the Word of God. We are living by faith. Ito po tandaan natin. Lahat ng faith ay positive. Sabi po sa LTI teachings natin. Because all Word of God na pinibasihan ng faith are God's truth. So all faith are positive. But not all positive are faith. So maaaring hindi ito positive thinking na gagaling ka, yayaman ka. Hindi po. Katulad din po yan ng sabi ng example, all dogs are animals, but not all animals are dogs. Dapat po natin may unawaan yan. So, sabi ng LTI teachings natin, tayo po ang mga pinagaling na tao. We are healed person, which Satan tried to inflict sickness in our body. That's why, lahat ng pandaraya, lahat ng pananakot ay ginagawa niya sa atin. Kapag natakot ka, talagang papatayin ka ng takot. Nowadays, mapapansin po natin dun sa TV, meron isang ali one time na hinarang ng mga sa checkpoints ng mga pulis. Dead mala siya, hindi niya pinansin. So, hinabol siya. Matigas yung babae. Nagpapalag siya. Sinuntok pa yung pulis. So, hinuli siya, dinakip siya din sa presinto. At dun sa investigasyon, sabi, may depression pala yung ali. Sa tindi po ng problema sa sakit, very deadly yung COVID, coronavirus. Marami po ang nasisira ng bait, nahihilot tuliro, at nadidepress. Kawawa po kapag wala ka sa Panginoon. Ngunit kapag na kay Lord ka, kontrolado lahat, Lord, ang buhay mo. Kaya magkasakit ka man o mamatay, ang buhay mo ay may katiyakan. Bakit? Kasi alam mo na yung ending ng chapter ng buhay mo. Saan tayo? Anong ending ng buhay natin? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Yun ang ating ending. So no matter what happened sa kalagitnaan ng ating nobela, mukhang sub-sub ka na, hinang-hina ka na, but ang ending niyan is a happy ending. A life eternal with our Lord's Savior. Hallelujah. Kaya mga kapatid, we are healed person with which Satan tried to inflict sickness in our body. That's why ang kanyang weapon is to deceive us, deception at pananakot. But don't be afraid. Do not let your fear overcome you. Bakit? Sapagkat ang sabi, ang enemy natin si Satan has been defeated on the cross. Durog ng ulo niya, ito sabi ng mamilagi. Talo na si Satanas. Durog na yung ulo niya. Kailangan ang buntot na lang ang gumagalaw upang mandaya at manakot. Kung patatakot ka. Ngayon, kung wala kang alam sa Word of God, madali kang madaya. Ito na-mention ni Sister Rial one time, a few weeks ago. Sa Colossians 2:15, ang sabi ron, He, yung kaaway natin, He has been disarmed with power and authority. And the Lord made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. So sabi ni Sister Rian, kanyang insight, tinanggalan na po ng ngipin ng ating kaaway. Kaya kahit anong kagat niya, walang effect, hindi tatalab, sapagkat wala na siyang power,
wala siyang authority over the believers. Para yung awit ni Friend Panopio. Akawawang cowboy. May baril, walang bala. May bulsa, wala namang pera. So pag alam mo ang kalaban mo walang bala, lalakas ang loob mo. Kaya ito yung isang truth, o isang halimbawang truth o Word of God, that once you know the truth, once nagkaroon ng revelation sa ang truth, nagkaroon ng rema, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng insight, the truth will set us free. So every scriptures ay dapat meron tayong personal discovery, personal revelation of truth, direct from the Father Himself. Hanggat wala yun, hindi tayo mabibless at wala tayong pakinabang sa scripture na yun. So once you know the truth will set us free. That's why ang disciple tinawag na matetes, ibig sabihin learner. We must continue learning or studying of the scripture. Why? Because the more we learn or discover the truth, then the more we grow in our faith. Hindi po mag-grow ang faith natin kung wala tayong revelation sa bawat scriptures na ating binabasa. Kaya mahalaga po ang Bible study. Hingi tayo ng direct revelation from God. Once na magkaroon ng revelation sa atin ang Word of God, doon ka lalago. And the more revelation you have, the more growth we have in faith. Alam natin yan. Romans 10:17. Faith comes by hearing, hindi lang once only, and hearing the Word of God. Doon tayo lalago. And for our last verse, John 8:31 and 32. Jesus said, if you hold to my teachings, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set us free. Gamit na gamit po itong katagang ito sa outside church, itong mga katagang ito. Marami nagko-quote dito that the truth will set us free. Pero there are 3 steps bago ka makarating doon. Anong unang steps? If you hold to my teachings. Ibig sabihin, if you continue learning of His words, of His teachings, and then you will know the truth. So kung hindi ka nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, you will not know the truth. Yan ang second steps. So ang first step, hold on to my teachings. Second step is, you will know the truth. And then after that, the third step is, then the truth will set us free. So, naunawan po ba natin mga kapatid? Salamat na lamang sa Holy Spirit. Amen po ba mga kapatid? So in Jesus' name, I pray. Amen. Lord, salamat po sa inyong mga talata. Take good care and bless your people, O God. And ingatan po sila sa lahat ng kanilang daanan sa buhay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Bye-bye po. God bless you.